A day in my life bilang isang ate na nagdesisyon na manirahan dito sa Kapalonga kasama ang aking kapatid. Kamusta po yung buong maghapon ninyo? Ako, parang wala namang pinagkaiba yung araw ko sa kahapon. Pero dahil sa madaldal ako, ang dami ko na namang makikwento. Yung tipong hindi na related yung mga sinasabi ko sa mga video clips. Ewan ko ba, masyado akong nakicarried away. Tama ba yun yung nadadala ka? O diba ilang segundo na yung nakakalipas, intro pa lang. So ayun guys, as usual ay may tinda tayo. Sa mga nagtatanong ho pala, ano daw ang tinda ko? Kutsinta ho. Sa mga bago kong follower dyan, kaya ho ako inabansagan na kutsinta girl dahil ho noon ay nagtitinda ho ako ng kutsinta. Gamit ho ang aking motor ay naglilibot ho ako ng bahay-bahay. Ako po ay working student that time. Tapos sumisigaw ako ng kutsinta, sapin-sapin, ube, may yema, may nyog, 3.20 lang. Pero ho dito sa Kapalonga, ang benta ko lang ho ay 5 piso lang. Medyo maliliit naman po yung size. At saka ho yung sari-salo kasi ay hinahango ko lang ho yun kila Master Rix. Hindi na ho kasi kakayanin kung ako pa po mismo ang magluluto. Kasi nga ho ay nag-aaral. Talaga hong sideline lang. Tapos ayun, meron na rin ho kaming palitaw dito. 5 piso lang din po ang isa. Bawat tulong ay nakakaubos na rin naman po. Since baka isang taon pa kami dito ni Hana, ay maglalabas pa tayo ng mga pwede pang itinda. Bali guys, kami pala ay nangungupahan dito. Kaya ho talagang bawal tumigil dahil may bonbon na bayarin. At tawa naman ho ng Diyos ay nakaka-survive naman ho. Dumadating lang ho talaga yung time na itlog araw-araw, umagahan, tanghalian, gabihan. Iba-iba naman ho ng luto yun. Sabi nga ni Hana, ate, maglilimlim na tayo niyan. Ang lagi ko naman hong ribat ay, aba, kailangan natin magtipid, saan tayo pupulutin. Si Hana pala ay may pasok ngayon. O diba sabi ko sa inyo, itlog na naman ang ulam. Bukod ho kasi sa mura ang itlog at napakadaling lutuin, paborito ko ho talaga siya, kaya nga ho yung mukha ko ay nagmumukha na ring itlog. May history yan guys kung bakit paborito ko ang itlog. Noon ho kasi, nung ako ay 8 years old, may tita ho ako na nagtatrabaho sa itlogan, si Tita Nini. Kapatid ho siya ng aking papa. Sad to say ay namayapa na ho siya nitong nakaraang taon. Yun po yung panganay nila papa at sobrang bait po nun. Isa po yun sa nag-alaga sa akin mula nung ako'y maliit pa. Kapag kailangan ni Papa magtrabaho sa malayo at stay in, doon niya ho ako iniiwan. Medyo mahirap po kasi yung buhay namin noon. Madalas ho ay wala ho kaming ulam. Dahil nga ho sa itlogan siya nagtatrabaho, madalas naman ay madami siyang dalang itlog. Yun nung mga aksidenteng nababasa. Kaya noong panahon ho na iyon ay sobrang sarap na sarap po para sa akin ng itlog. Kumbaga ho para sa akin ay fried chicken siya noong panahon na iyon. Tapos guys, nagtry ulit pala kami ng buko ngayon. Masasabi ko lang, better than yesterday. Maganda nga yung panahon ngayon, makulimlim lang. Ito hong mga nagdaan kasi ay grabe, sobrang init ho talaga. Pero pagkatawagan ko si Papa ay doon daw sa Rizal ay madalas daw umulan. Ganoon pala madalas kapag daw tag-ulan dito ay taginit naman daw dyan sa Maynila, Rizal. Pero naman kapag doon ng taginit ay dito naman ang tag-ulan. Ngayon nga ay pinaghahandaan ko yung amihanin. Dito kasi ay talagang grabe, bagyo kung bagyo. Well, ayun naman yung hindi ko inaalis sa mindset ko guys. Yung palagi mong paghahandaan yung tag-ulan. Hindi porkit malaki yung kita ngayong araw, mababago na yung lifestyle. Kumbaga sabi nga sa Biblia, mabuhay ka lang ayon sa tinatangkilik mo. Maya-maya nga ay tanghali na. At nandito na rin ang aking estudyante. Isa nga sa napakasarap na pakiramdam kapag nagpapaaral ka. Ay yung pag-uwi ng estudyante mo, yung binabalita nila, ate, naka 95 hubaga kami. Mga ganun ang sarap-sarap sa tenga. Ito pala yung ulam namin kaninang tanghalian. Salamat pala kay Ate Jingjing. Kakailang araw na kami nakakalibre ng pang-ulam. Shoutout din pala kay mama ni Shadel. From Batangas sila, umuwi sila dahil graduation ni Shadel bukas. Si Shadel pala guys ay kaibigan ko sa dati naming inuupahan. Kasama din pala yung kapatid niya na si Lawrence. Happy graduation, Shadel! At sa lahat ng mga graduate, welcome sa totoong laban ng buhay. Hello din pala kay Madam na taga-ito. Maraming salamat po sa pagbili. Ingat palagi. Medyo matagal kami nakaubos ng paninda ngayong araw. At alam nyo ba guys, wala akong ibang ginawa kundi manood lang ng One Piece habang naghihintay ng customer. Alam nyo ho ba, sabi ko sa sarili ko pagka-graduate ko ng college, ay magpapahinga muna ako ng isang taon. Sabi ko ay matutulog muna ako tapos manonood lang ako ng One Piece. Kasi nga ho, halos buong journey ng college ko ay talaga hong working student ako. Pero ayun nga, katulad ng lagi kong sinasabi, hindi naman natin talaga alam ang nilalaman ng bukas. Yung plano mo ngayon ay pwedeng hindi mo na plano bukas. Yung gusto mo ngayon ay maaaring hindi mo na siya gusto bukas. Bandang hapon, since nakauwi na si Hana at may bantay na dito sa bahay, papunta naman kaming itok ni Liit. Papunta kami kila Nika sa kaibigan ko. Meron daw kasing gulayin na gabi. Abay syempre, sinong tatanggi sa libre? Salamat pala sa asawa ni Nika na si Ingo. Ipinanguha tayo sa likod bahay nila na medyo bundok. Ang ganda nga ng itsura nito, parang naka-receive ka na rin ng bouquet. Tignan nyo nga, sinamahan pa nila ng panggata. O diba, may pang-ulam na tayo bukas. Maraming salamat po. Pauwi na kami, dito kami dumaan sa Banban. Dito kasi ay madadaanan yung dagat. Bihira na ho kasi ako makapagtambay-tambay sa tabing dagat. Kaya kapag lumalabas kami at may pagkakataon na makadaan dito, ay tumitigil kami saglit. Para ho kasing nadadala ng dagat yung mga iniisip ko. Huy, napakalalim. So far ay super productive naman ang buong araw natin. Salamat sa Diyos sa buong maghapon na pag-iingat. Ayun lang, so paano? Bukas ulit. Thank you for watching. Jane!